Bye guys! See you next month! Kaon na naman! Yes, kain oh. Yun, Norwin, kaon. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Isinailalim na sa autopsy ang labi ng incoming first-year college student na si Rene Clerk Baterbonia. Just a kid with a big dream. Siya si Rene Clerk Baterbonia. Siya si Rene Baterbonia, ang batang may malaking pangarap, isang simpleng kabataan na may pusong punong-puno ng kabutihan. Kilala siya bilang mabait at maunawain, yung tipong hindi kailangan ng maraming salita para maramdaman ang kanyang malasakit. Sa loob ng kanilang tahanan, nagmula si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan siya lumaki at hinubog ng simpleng pamumuhay. Sa lugar na iyon, natutunan niya ang tunay na halaga ng sipag, tiyaga at pangarap. Doon din niya unang nahawakan ng bola at unti-unting natutong maglaro ng basketball, hindi lang bilang libangan, kundi bilang bahagi ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, habang siya'y namumuhay ng payak kasama ang kanyang pamilya at komunidad, dahan-dahang nahubog ang kanyang pagkatao, isang batang may determinasyon, may puso at may direksyon. At sa lugar na iyon, siya nakilala hindi lang bilang si Rene, kundi bilang Bobet. Isa siyang anak na handang tumulong sa kanyang mga magulang sa abot ng kanyang makakaya at isang kapatid na laging nariyan para umalalay at magbigay ng suporta. Sa kanyang mga kaibigan, si Rene ang tipo ng taong maaasahan, totoo. Hindi nangiiwan at marunong makisama sa kahit anong sitwasyon. Si Bobet ay ipinanganak noong Mayo 8, 2008, isang simpleng batang lumaki sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan unti-unting nahubog ang kanyang pagkatao at mga pangarap sa gitna ng payak na pamumuhay. Dito lumaki at natutong mangarap ang batang Bobet. Sa simpleng bahay na gawa sa kahoy, sa ilalim ng kupas na bubong na tinatamaan ng init at ulan, dito niya unang naranasan ang tunay na buhay. Nagsimula ang basketball journey at karera ni Rene sa maliit na school sa Davao. Dito unang naglaro ang batang Rene at na-exposed sa kung gaano kahirap ang kompetensya sa larong kinahiligan. Walang iba kundi basketball. Dito sa Amsay, maraming nakilala si Rene, kagaya na lamang ng isa niyang kaibigan na si Judah. Makikita si Rene, isang payat na binata na laging nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na pera. Madalas, tinitipid niya ang sarili at pinipiling huwag kumain para lang may matira sa susunod na araw. Tahimik niyang dinadala ang bigat ng buhay, pilit lumalaban kahit kapos sa lahat. Ngunit may isang taong hindi siya pinababayaan. Si Judah, ang kaibigan niyang maaasahan, ang nagsisilbing sandalan niya sa oras ng pangangailangan. Ayon kay Judah, siya ang nagbibigay ng pagkain kay Rene tuwing wala itong makain sa dorm. Walang pag-aalinlangan, ibinabahagi niya ang kung anong meron siya. Simpleng pagkain, pero punong-puno ng malasakit. Sa bawat tulong ni Judah, hindi lang gutom ang napupunan, kundi pati ang pag-asa ni Rene. Dahil sa isang tunay na kaibigan, nagiging mas magaan ang laban sa araw-araw at napapatunayan na sa gitna ng hirap, may kabutihang handang umalalay. Hindi lang si Judah ang nakasaksi sa kung paano naghirap ang batang si Bobet, pati na rin ang bantay sa kanilang kantin. Maghingi siya ng pagkain, hindi lang para sa
nila, which is yung sa group ba, yung mga gano'n na mga although small little things lang na makatulong man lang siya sa mga kapwa niya varsity, yung mga gano'n. Kasi yung iba mahihiya man, pero siya hindi siya. At higit sa lahat, naroon ang unang coach na nagtiwala kay Rene. Bago pa man siya alagaan ni Coach Jess, may nauna nang naniwala sa kanyang kakayahan. Si Coach Ruel. Sa murang edad pa lamang, may isang taong agad nang naniwala sa kanya, si Coach Ruel. Hindi pa man siya kilala o napapansin ng iba, nakita na ni Coach Ruel ang potensyal na taglay niya. Siya ang unang nag-alaga, gumabay at humubog sa kanyang kakayahan. Araw-araw, pinaghirapan nilang i-develop ang kanyang laro mula sa simpleng galaw, disiplina sa ensayo, hanggang sa pagpapalakas ng kanyang katawan at isipan. Hindi naging madali ang lahat, pero nanatiling matatag si Coach Ruel sa kanyang paniniwala na may mararating ang batang ito. Higit pa sa pagiging coach, naging inspirasyon at sandigan siya. Siya ang nagturo kung paano bumangon sa bawat pagkatalo at kung paano manatiling mapagpakumbaba sa bawat tagumpay. Sa bawat pagkakataon na nagdududa ang iba, si Coach Ruel ang unang nagbibigay ng buong tiwala, isang tiwalang nagsilbing lakas at motibasyon upang magpatuloy. Dahil sa gabay at paniniwala ni Coach Ruel, unti-unting nahubog ang kanyang kumpiyansa sa sarili at mas lalo niyang pinangarap na maabot ang mas mataas na antas. At sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, dala-dala niya ang pundasyong itinanim ni Coach Ruel, isang pundasyong binuo ng sipag, tiyaga at walang sawang paniniwala. Sa video na ito, makikita si Rene na naglalaro sa Gobernador Cup para sa team na tinatawag na Wooded Processors. Dito niya unti-unting ipinamalas ang kanyang angking galing, mga galaw at diskarte na hinubog at itinuro mismo ni Coach Ruel. Habang nagpapatuloy ang laro, kapansin-pansin ang kanyang husay sa loob ng court. Dahil dito, napansin siya ng Ateneo de Davao at nakitaan ng malaking potensyal sa kanyang paglalaro. Hindi nagtagal, inalok siya ng Ateneo de Davao ng isang scholarship kasama ang oportunidad na makapag-enroll at ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa mas mataas na antas. Sa una pa lamang, buong pusong sumusuporta ang nanay ni Rene na si Ma'am Rovlyn. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, naroon ang kanyang gabay, pag-aalaga at walang sawang paniniwala sa kakayahan ng kanyang anak. Siya ang naging lakas ni Rene sa mga panahong mahirap at inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sa video na to, nakikipag-usap na sila sa AMSAY at kay Coach Ruel na lilipat na si Bobet sa Ateneo de Davao para sa mas malaking oportunidad. Kitang-kita sa video na labis ang lungkot ni Bobet na hindi niya na makakapiling pa ang dati niyang coach na si Coach Ruel na nagturo sa kanya at nagtiwala mula pa nung una. Ang lungkot ng pag-alis at ang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo at tiwala na ibinigay sa kanya. Kahit masakit, pinipili pa rin ni Bobet na magpatuloy, dala ang mga aral at alaala na hinding-hindi niya makakalimutan.
Si Coach Roel ang naghuhubog, nagturo, at nagpalakas ng loob niya mula pa sa simula. Isang coach na hindi lang nagturo ng laro, kundi nagbigay ng pag-asa at direksyon. Kaya sa bawat sandali ng pag-uusap nila, naroon ang sakit ng paghihiwalay. Gayunpaman, nagbukas ang isang gintong oportunidad para kay Rene nang manalo ang Ateneo de Davao sa regional meet, dahilan upang makapasok sila sa Palarong Pambansa 2025. Sa kompetisyong ito, mas lalo niyang ipinamalas ang kanyang husay at determinasyon. Sa bawat laro, kapansin-pansin ang kanyang galing at dedikasyon, dahilan upang makilala siya ng mas nakararami. At sa huli, dahil sa kanyang natatanging performance, nasungkit ni Rene ang parangal bilang Most Valuable Player ng Palarong Pambansa 2025. Isang tagumpay na bunga ng kanyang pagsisikap at paniniwala sa sarili. Mag-16 po. Mag-16. Naglalaro na ako ng basketball. 17. Opo, basketball ako. Anong masasabi mo? Matagal na namin itong pinapraktisan itong ligang to. Pinagandaan din namin to last year pa lang. Sinong player ang nilolook up po or pinapasar mo yung lang? Siyempre, wala naman sa akin, wala naman akong ina-idol. Gusto ko lang, sariling sikap ko lang, yun lang po. Hindi ko pa alam. May balak akong lumipat pagkatapos ko ng grade 12 sa Ateneo de Davao. Lagi maging champion, wag kayong magtamad-tamad, mag-practice kayo. Kung gusto nyo mag-champion, mag-practice kayo. Hindi yan binibigay, kinukuha yan. Nag-isabay lang din po ako, parang na-impluwensyahan lang din sa basketball. Pagkatapos ng 2025 Palarong Pambansa, tuloy-tuloy ang pag-angat ng karera ni Rene. Dahil sa ipinakita niyang husay, mas dumami ang oportunidad na nagbukas para sa kanya. Kabilang na ang mga imbitasyon sa mas malalaking liga at programa tulad ng Batang Gilas. Bukod dito, nakapaglaro rin si Rene sa NBTC, isa sa pinakamalalaking grassroots basketball tournaments sa bansa. Dito, mas lalo niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan laban sa iba pang mahuhusay na kabataang manlalaro. Ngunit sa kasamaang palad, natapos ang kanilang kampanya matapos silang talunin ng Pasig. Masakit man ang pagkatalo, hindi nito nabura ang kahalagahan ng karanasang iyon. Sa halip, naging inspirasyon ito para kay Rene upang mas magsumikap pa, patibayin ang kanyang laro, at bumangon ng mas malakas para sa mga susunod na laban. Pagkatapos ng karanasang iyon, hindi doon nagtapos ang laban para kay Rene at sa Ateneo de Davao. Muli silang bumangon, mas determinado, mas handa, at mas gutom sa tagumpay. Bit-bit ang aral mula sa pagkatalo, mas pinaghusayan nila ang bawat ensayo, bawat galaw, at bawat laban. At hindi nagtagal, muli na namang nagningning ang kanilang koponan nang masungkit nila ang panalo sa regional meet. Isang malakas na pahayag na sila ay bumalik, hindi lang para makabawi, kundi para patunayan na sila ay mas pinalakas ng kanilang pinagdaanan. Dahil dito, muli nilang nakuha ang karapatang irepresenta ang Davao Region sa Dabra. Ngayon, hindi na lang ito basta laban. Ito ay kwento ng pagbawi, ng puso, at ng isang koponang hindi sumusuko. Pagsapit ng 2026 Palarong Pambansa, tila tuluyan ng umapak sa pedal ang Davra.
Isa-isa nilang nilampaso ang kanilang mga kalaban. Ipinapakita ang kanilang lakas, bilis, at pagkakaisa bilang koponan. Kitang-kita ang pagbabago. Mas mabilis ang galaw, mas matalas ang depensa, at mas buo ang kanilang samahan bilang isang koponan. Ang bawat pasa, bawat tira, at bawat depensa ay may kasamang kumpiyansa at determinasyon. Habang tumatagal ang torneo, lalo lamang silang lumalakas. Parang walang makakapigil sa kanilang pag-abante. Tila ba ang bawat laban ay hakbang papalapit sa kanilang pangarap? Hindi na lang ito simpleng panalo, kundi isang malinaw na dominasyon. Isang patunay na ang Davra ay hindi lang basta kalahok, kundi isang puwersang handang maghari sa 2026 palarong pambansa. Matapos ang sunod-sunod nilang magagandang ipinakita, sa wakas ay nakaabot muli sa finals ang Davra. Isang hakbang na lang at muli nilang mahahawakan ang pinapangarap na kampyonato. Ngunit sa kanilang harapan ay isang matinding hamon, ang powerhouse na Calabarzon, 2 rehiyon. Isang kampyonato. Sa puntong ito, hindi na lang ito laban ng talento, kundi laban ng puso, disiplina, at tibay ng loob. Handa na ang Davra. Ang tanong, handa ba silang Sa tapusin pagtunog ang ng laban? buzzer, Nagsimula na ang pinakahihintay na laban. Finals, Davra laban sa Calabarzon. Sa unang mga minuto, tila kontrolado ng Davra ang laro. Ramdam ang kanilang kumpiyansa, dala ng kanilang karanasan sa championship at matibay na samahan bilang isang koponan. Bawat pasa ay sigurado. Bawat tira ay may kumpiyansa. At sa bawat puntos na kanilang naiipon, unti-unting nabubuo ang paniniwala na kaya nilang tapusin ito. Ngunit ang laban ay hindi basta ibinibigay. Habang tumatagal ang oras, unti-unting bumalik ang Calabarzon. Dumikit ang laban. Naging mas mahigpit ang depensa, mas mabilis ang galaw, at mas naging mabigat ang bawat segundo sa orasan. Hanggang sa dumating ang punto na tabla, ang laban at bawat posisyon ay parang huling hininga. Sa mga huling sandali, doon nasubok ang tibay ng bawat manlalaro. Pawis, pagod, at puso, lahat ibinuhos sa loob ng court. Ngunit sa huli, nagawa ng Calabarzon na agawin ang momentum.
At sa huling tunog ng buzzer, Calabarzon ang tuluyang nagkampiyon. Tahimik ang paligid, mabigat ang pakiramdam. Para sa Davraa, hindi ito ang ending na kanilang pinangarap. Ngunit sa likod ng pagkatalo, naroon ang isang kwento. Kwento ng sakripisyo, determinasyon, at pusong hindi sumuko hanggang sa huli. Dahil minsan, ang tunay na panalo ay hindi lang nasusukat sa tropeyo, kundi sa tapang na lumaban at sa lakas ng loob na bumangon muli. Mabigat para sa Davraa at lalo na kay Rene ang pagkatalong iyon. Hindi lang dahil sa nawalang kampeonato, kundi dahil iyon na ang kanilang huling laro sa palarong pambansa bilang magkakampi. Sa paglipas ng oras, unti-unting pumasok ang realidad. Magkakahiwalay na ang landas na kanilang tinahak ng magkasama. Magka-college na sila, mag-iiba na ang uniforme. Magkakaroon na ng kanya-kanyang laban. Ang kupo ng minsang puno ng sigaw, tawanan at sama-samang pangarap ay tuluyan ng magkakawatak-watak. Sa likod ng sakit, naroon ang alaala ng bawat laban na kanilang pinagdaanan, ang bawat panalo, bawat pagkatalo, at bawat sandaling magkasama silang lumaban bilang isa. At kahit natapos ang kanilang huling laro sa pagkatalo, hindi kailanman matatalo ang samahan, ang puso, at ang kwentong kanilang binuo. Dahil minsan, ang tunay na halaga ng laban ay hindi kung paano ito natapos, kundi kung sino ang mga nakasama mo hanggang sa huli. Pagkatapos ng napakasakit na pagkatalo, muling nagbukas ang isang bagong oportunidad para kay Rene. Sa gitna ng lungkot, siya ay na-recruit ng Ateneo de Manila, ang paaralang matagal na niyang pinapangarap. Sa pagtatapos ng isang kabanata, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Bit-bit ang kanyang mga pinagdaanan, handa siyang lumaban muli para sa mas malaking pangarap. Pagkarating ni Rene sa Maynila, maayos naman ang kanyang unang 7 araw. Lahat ay bago, ang lugar, ang mga tao, at ang takbo ng kanyang araw-araw na buhay. Unti-unti siyang nakaangkop sa bagong kapaligiran, habang dala ang excitement at kaba sa panibagong simula. Ramdam niya ang suporta ng kanyang mga bagong kakampi at coaches, at nagsimula na rin siyang mangarap muli sa mas mataas na antas ng laro. Akala ni Bobet, pati na rin ng kanyang pamilya, na iyon na ang magiging sagot sa kanilang paghirap, na sa wakas ay unti-unti nang magbabago ang kanilang buhay. Punong-puno sila ng pag-asa at paniniwala sa bagong oportunidad na dumating kay Rene. Ngunit sa kabila ng magandang simula at matataas na pangarap, may isang pangyayaring hindi inaasahan ang unti-unting papalit sa lahat nung bumuhos ang pakikiramay para sa mga nasabing basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. nagulantang ang pamilya ni Rene, ang kanyang mga kaibigan, at pati na rin
ang buong basketball community sa Pilipinas sa balitang pumanaw na si Rene dahil sa pagkalunod. Ang isang pangarap na kakasimula pa lamang sana ay biglang naputol. Ang batang puno ng pag-asa, determinasyon at pangarap para sa kanyang pamilya ay biglang nawala sa isang iglap. Hindi makapaniwala ang lahat. Mula sa kanyang mga naging kakampi, coaches, hanggang sa mga taong sumubaybay sa kanyang paglalakbay. Paglapag ni Bobet sa Talacogon, hindi na siya ang umuwi na may dalang pangarap, kundi ang kanyang mga labi na lamang mula Maynila. Nabigatan ang puso ng lahat sa kanyang pagkawala, ngunit nanatili ang kanyang alaala bilang isang mabuting anak at inspirasyon. Sa bawat court na kanyang nilaruan, iniwan niya ang alaala ng kanyang husay at puso sa laro. Ngunit higit pa doon, iniwan niya ang kwento ng isang batang lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga pangarap. Hindi man niya natupad ang pangarap na maging isang professional na basketball player para sa kanyang sarili. Natupad naman niya ang mas mahalagang layunin, ang maging inspirasyon at pag-asa para sa kanyang pamilya. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong naantig at nabigyan ng inspirasyon. Sa kabila ng kanyang pagkawala, sa mga araw na wala na si Bobet dito, makikita ang napakaraming Pilipino na sumuporta sa kanya, hindi lang dahil sa galing niya sa laro, kundi dahil sa kanyang pagkatao at kung gaano kabuti ang kanyang puso. Kaya napakaraming pusong naantig at patuloy na humahanga sa kanyang iniwang alaala. Nawala man si Bobet, hindi pa rin nawala ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Patuloy itong nabuhay sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Dahil sa kabutihang iyon, maraming tao ang naantig at nagpaabot ng tulong. Kaya kahit papaano ay natulungan ang kanyang pamilya na magpatuloy at gumaan ang kanilang buhay sa kabila ng sakit na kanilang naramdaman. Walang sakit na hihigit sa nararamdaman ng isang ina na mula't simula ay buong pusong sumuporta, nagtiwala at nagmahal sa kanyang anak. Sa bawat pawis at sakripisyong kanyang inialay, tanging pangarap lamang ang makita ang anak na maabot ang kanyang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, ang batang kanyang inalagaan, minahal at pinangarap para sa kinabukasan ay bigla na lamang kinuha sa kanya. Isang napakabait na anak, puno ng pangarap at pag-asa na hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanilang pamilya. Ang sakit na iniwan nito ay hindi matutumbasan ng kahit ano. Isang katahimikang may kasamang pangungulila at mga alaalang kailanman ay hindi na mabubuo pang muli. Ngunit sa kabila ng matinding dalamhati, nananatili sa puso ng isang ina ang pagmamahal at alaala ng kanyang anak, isang liwanag na patuloy niyang dadalhin habang siya'y nabubuhay.
Ang pagpanaw ni Rene ay nagbigay ng malalim na inspirasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at sa lahat ng humahanga sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkawala, naiwan niya ang aral ng kabutihan, pagiging mapagpakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Pinakita niya na hindi nasusukat sa haba ng buhay ang tunay na halaga ng isang tao, kundi sa kung paano niya ito ginamit para magbigay liwanag at pag-asa sa iba.